Her roles have always reflected her strength as a woman, and the variety of things she can offer in the industry is proof of her courage to take on whatever challenge her career might give her. These, however, are nothing compared to her capabilities to endure life's toughest times behind the camera. Una na sa mga ito ay noong mabuntis siya kay Jigo Garcia sa kasagsagan ng kanyang kasikatan back in 1989. Nung naging boyfriend niya si Jigo, sinabi naman yung boyfriend niya si Jigo sa amin. Nung nabuntis siya, hindi niya agad sinabi sa akin. Nalaman ko na lang yung talagang mga 2 months na yung tiyan niya, gano'n, nabuntis siya. Kasi nung araw, di ba, binibuild up siya ng regalo. Oo, ang dami na niyang projects na nakaka-line up. Yung nabuntis siya, na-stop mo yung projects. I take my hats off to her because she could have not gone through with the pregnancy, di ba? A lot of people don't, di ba, for whatever reason. But, you know, I take my hats off to her kasi she was very brave. After eventually breaking up with Jigo, Jean had to raise a child on her own sa gitna ng pagbagal ng kanyang showbiz career dito sa bansa. This prompted her to make tough decisions. Kasi si Jean, actually, ang pinaka-admire ko sa kanya, she's a very, very strong woman. Maabilidad yan eh. Gagawa ng paraan. Lalong-lalo na yung baby pa si Jenny. Ay, naiyak tuloy ako. When Jenica was still a baby, parang yun, naghihingi siya sa akin ng advice kung dapat gawin niya, sa career niya, yung mga ganyan. And I told her na, go sis, sige, mag-Japan ka. Kasi I know you're a single mother. So sabi ko sa kanya, I think this is the best time kasi you have a special reason to go. Mahirap yun Mahirap yun. Kasi kung sa akin yun mangyayari, ilang taon siya when she had me, she was 19 years old. At kung ilang taon na ako ngayon, 22. So kung sa akin mangyayari na 19 ako, hindi ko alam kung kaya kong sabihin na nakapagpalaki ako ng bata ng maayos at matiwasay. I don't think I can do that. So I am very proud of her because of that, and she knows it. Jean worked as a singer in Japan for several years and had a second child sa dating Japanese boyfriend doon. But eventually found her way back home to have another chance at an acting career dito sa Pilipinas. Marami nagsasabi na nung nag-comeback siya coming from Japan, talagang napansin yung kagalingan niya sa pag-arte. But just when things seemed to be going all right for Jean, tragedies started to test her faith. Nang harapin niya ang halos magkasunod na malaking dagok. Noong 2003, nasunog ang bahay na tinitirahan ni Jean at ng kanyang buong pamilya. Ang hirap nun. Tsaka yung ko na maalala yung nakakatakot yun. First year. Hindi actually, alam mo, okay nga lang kung kami-kami lang. Ang problema si Kotaro noon. Baby pa. Binubuhat pa. Nagkukroll pa lang. Hindi mo pa nga siya pwedeng Kotaro, you run. Hindi pa nga niya kaya yun. So, ang hirap. Wala kami mga tsinelas, mga sugatan na kamits, may bata pa kaming kasama. So, medyo mahirap. Pero, thank you, Lord. Okay lang yun eh. Okay lang yun yung bahay, yung gamit kasi napapalitan yan. Buti na lang walang masamang nangyari sa amin lahat. And a few years after, lumubog naman ang bahay ni Jean nang manalanta ang bagyong Ondoy sa Metro Manila in 2009. Survivor naman yan si Jean. That's why she's a very strong woman eh. And I really look up to her. Jean's life may have drastically changed because of these trials, but one thing remained intact. At ito ay ang determinasyon niyang maitaguyod ang pamilya sa kabila ng mga hirap na pinagdaanan. She's very dedicated to her children. Kahit nga hindi sa mga anak niya, pati sa kanyang family, sa mga kapatid niya, sobra siyang dedicated talaga. Parang yun na yung definition ng buhay niya. That's what she lives for. And having given this much love to people she cares about most, tila wala nang ibang mahihiling pa ang mga nagmamahal kay Jean, kundi ang makamit niya ang personal na kaligayahan sa piling ng isang katuwang sa buhay. Kasi matagal na siyang mag-isa eh. Wala siyang partner, wala siyang boyfriend, matagal na. Kanya ngayon gusto ko maging happy siya. Kanya gusto ko magkaroon siya ng partner sa buhay niya. Medyo nag-aalala lang ako kasi gusto ko syempre pagtandaan niya, meron din siyang partner talaga in life kasi iba yun. Thank you sa pagpapalaki mo sa amin ni Kotaro. I am very proud of you with all your achievements, Best Actress.
We love you, and always remember that I will forever be thankful. I'll forever be thankful, Ma. Thank you. Mama, thank you for everything that you gave me. I promise when you grow older, I'll take care of you. I love you, Mama. You're getting emotional. Diyos ko, nakakaloka naman. Miss Henry, nakakaloka kayo. Thank you so much. Ano ba yan? Parang, Diyos ko, nag-best actress lang ako. May ganito na ako. Pwede bang best actress every year? What's the hardest part, Miss Jean, about raising Jenica and your son all by yourself? Alam mo, actually, hindi siya mahirap eh. Kasi pag gusto mo ang isang bagay at gusto mo siyang, yung gusto mong ipaglaban, hindi siya mahirap eh. Tapos pagkasama mo yung family mo, andyan ang mom mo, andyan yung mga kaibigang nagmamahal sa'yo na nakita mo naman kung sino sila na interview. Ay, hindi ako makapagsalita. Kaya mo. Tapos yung mga anak ko, hindi sila mahirap palakihin, hindi sila mahirap alagaan kasi mababait silang bata. Maski nung mga baby sila, both si Jenica at saka si Kotaro, hindi sila iyakin. Tapos nung nagkakaisip na sila, madali silang kausapin, madali silang pakiusapan. Tapos naiintindihan nila na I'm a working mother, na ang mommy nila hindi palaging 24 hours nandyan. Kasi nga nagtatrabaho ako. So iniintindi nila They're yun. very understanding as kids. They are very understanding. So ako, thank you sa blessing ng Panginoon. Binigay niya sa akin ang 2 bata na mga anak ko na napakabuting mga anak. Napakaswerte ko dyan at napaka-thankful ko sa Panginoon talaga. What advice do you give Jenica now that she's also an adult and in the same industry as you? Sa mga nangyari sa amin, sa akin, palagi ko lang sinasabi sa anak ko na libre maging isang mabuting tao at libreng gumawa ng mabuti sa kapwa mo tao. Kaya sabi ko sa kanila, nalalaki sila at palagi, everyday, nagtatrabaho ka kung sino mga taong nakakasama mo, maging mabuti kang tao. Kasi I believe in that good things happen to good people, diba? Libre maging mabuting tao, hindi po ba? So alam kong minsan mahirap, minsan umiinit ang ulo natin, pero alam mo yung pag-iisipin mo palagi na kumbaga itong buhay natin ngayon, hiram lang yan di ba? So sinabi naman niya na gumawa tayo ng mabuti. So as much as tao lang tayo, makakagawa tayo ng mali. Pero as much as kaya nating tumulong at gumawa ng mabuti sa isang tao, gawin natin yon kasi ang balik nun, maraming magmamahal sa iyong kaibigan, mamahalin ka ng pamilya mo, mamahalin ka ng mga kapwa katrabaho. And you're officially a survivor. Sa lahat ng Correct. pinagdaanan mo, nagulat ako dun sa mga narinig ko dun sa VTR na Ondoy and then yung Sunog. So, you are a survivor, Miss Jean. Pero sinabi mo kanina na yung mom mo first time magpa-interview at ang hiling niya is a partner in life. What can you say about that? Nako, hiling ko rin yan. Hindi lang naman nanay ko humihiling yan, hiling ko rin yan, wish ko rin yan. Actually, lahat naman siguro tayo, hindi ba gusto natin na magkaroon ng partner in life, di ba? Na makakasama mo hanggang pagtanda mo, na kayong dalawa, di ba? Forever, hanggang sa dulo ng walang hanggan. Yan naman ang mga pangarap natin, di ba? Of course, gusto ko yan. Pinagdadasal ko pa rin yan. Pero kung ibibigay ni Lord, bakit hindi? Darating yan. Thank you, Mom. You're not naman pressured. Ha? They're not pressuring you naman. No. Not at all. At saka, ang priority ko talaga ngayon is my children, my family, and of course, my career. Trabaho, syempre, yan ang bumubuhay sa amin. So, yun muna yung priority. Kung darating siya, kailangan alam na yung priorities kung in life na pang-4 lang siya. Kung sakali, kung gano'n naman niya ako kamahal, di priority niya yung 3 priorities ko in life. Yes. Diba? And Pag hindi, ang boyfriend ko na lang, si Lord na lang yata, forever, diba? And speaking of career, ang pinakabagong programa, Personalan. Yes! Congratulations. Thank you so much, Raymond. Miss Jean from Showbiz Central. Yes, Alam ko ito'y bago thank for you.
TV hosting, di ba? Yes, personalan sa GMA News TV, Channel 11 po kami. Everyday po yan, kasama ko po dyan si Jolina Magdangal. Ayan, sana panuurin po nyo, 7 o'clock kami. And it's real life everyday. stories, mga tapatan, Yes. sigawan, lahat nandyan na. At saka magandang konsepto nitong show na to. I'm very proud kaya talagang pinagdasal ko tong show na to nung guest host pa lang ako. Sabi ko, sana makuha akong regular host nito. Kasi sa totoo lang, ang goal kasi ng personalan is to help people with problems. Yung problema nila, hindi scripted. Yes, Talagang it's problema true. sa buhay. Totoo, oo, nangyayari. So ang show, kumbaga, i-present namin yung problema nila, pero yung ending ng show, yung kahit pa paano may nire-resolve pa. Yes. So nakakatulong kami kahit pa paano. So masarap lang yung feeling. We'll Kaya watch mahal out ko yung for show. that. And of course, Alice Bungisngis. Yes. Gabi-gabi. Maraming salamat din po kay Dr. Vicky Bello and Cristal Linares. Sexy Solutions, Dr. Vivian Sarabia Optical. Elorde Jim in Ortigas, Dr. Shella Dahar Dental Clinic. Magnum, Sexy Chef Ton Lau, Zeng Zulweta, Richard of Henry Calaig Salon, and happy birthday to June Lalin. Wow, happy birthday, June Lali. Anyone to thank, Ms. June? Yes, thank you so much to all my friends and my family, my mom, my 2 children, my favorite people at pinakamamahal ko sa buhay ko. And all my friends, my manager, yung handler ko, sina Direk Andoy and Direk Mark Reyes. Yes. My good friends, Rita Avila. Ate Jackie, I love you so much. Sa nakakalimutan ko, sorry, pero maraming salamat sa inyo lahat. Personalan po at Alice Bungisngis sa mga sumusuporta po sa akin at ang mamahal ng walang sawa. Maraming salamat po. There Thank you, you have Raymond, it, so Miss much. Jean Garcia. Thank you, Miss Andy. Thank you, Showbiz Center. Thank you for being here. Mga kapuso, dyan lamang kayo dahil meron po kaming exclusive footage at story tungkol sa suntukan ni na Raymart Santiago at Mon Tulfo na naganap this morning sa pagbabalik po yan ng Showbiz Central. Susunod na, Pac-Man, lumarga na para sa laban sa Amerika. Tuloy yung heavy training natin doon at patindi pa ng patindi yung training natin this coming 2 weeks. Susunod na rin ang bonggang premiere ng The River, tampok sa Oster Films. Miss Popular Sexy Actress, para sa akin Dancing Heart of Sun! But why? We're in love! I love you! Che! Tutukan, young actor na ama ng baby ni Andy Eigenman, binugbog sa isang bar. Ina ni Andy na si Jacqueline Jose, iginiit na walang kinalaman ng anak niya. But this time, below the belt, physical na sila. Physical na yung ginawa Si Baby Maren Rivera, namamangha pa rin sa pagbabago sa kanyang buhay mula nung unang episode na ito ng Showbiz Central. Congratulate po ako dahil ako daw po yung napiling Marimar. Wow! Kapag may magandang binigay sa'yo at pinahalagahan ka nila, ibabalik ko yun sa kanila. Ano pareho tayo?